giving you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitby. Today's best music. Hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitby. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Ano man ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan ng tuntunan magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunan ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayan mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating paluntunan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa pagtalakay ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. At sa muli po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang daan yung atin pong ilan po sa ating mga panawagan na kung saan ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Rualas at Sinsuat Street dito po sa lungsod ng Cotabato, at yan ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Sa ating mga kababayan na nais magsaliksik patungkol sa Islam, iniimbitahan ko po kayo na dumalaw sa ating tanggapan at saliksikin ang relihiyong Islam upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang paniniwala kung ano po ba ang Islam, ang relihiyong pinaniwalaan ng mga Muslim. Sa mga kababayan din po natin na kung saan ay patuloy na sumusubaybay sa ating paluntunan, ang atin pong Islamikong programang pang-radyo ano po ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-type or i-search po yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay inyong makita ang iba't ibang pamagat o title ano po ng ating paluntunan dito po sa 95.9 Hot FM Cotabato. Sa mga nais naman pong makibahagi ng ating programa ay mangyari po lamang na ipadala ang inyong mga katanungan sa atin pong hotline ano po. Ang atin pong hotline ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Sa hapong ito ay kasama ko rin po yung aking mga estudyante ng Comparative Religion sa Mindanao People Dawa Association. Ano po? Ang grupo ng mga ulul albab, no, na siyang aking mga kari, aking mga tagabasa sa mga talata ng Quran at sa Biblia. Of course, unahin natin si Brother Daya Betong. Brother, bumati ka. Maraming salamat bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naririnig ka ba? Okay. Sige. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga, magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig sa aming pong programa. Kami po ay niyan po namin kayo na kami ay pakinggan sa loob ng isang oras sa programang Talakayin ang Katotohanan. Yes. Bago po ang lahat, gusto ko lang po batiin ang aking kaibigan. Diyan po sa Davao del Sur, sa pangalan po ni Hajar Tahir. Siya po ay nakikinig sa kasalukuyan. Masya Allah. Talaga ha? Napo. Okay.
Ano ito mga kasama ko, gusto na sila magpakilala. Okay. Sunod, si Brother Lubab. Okay, first time niya dito, no? Isa rin po sa aking mga estudyante ng comparative religion. Bumati ka, kapatid? A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Unang-una po nagpapasalamat ako kay Allah dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makapunta sa radio station ni Brother Khalid at sa kay Bro Khalid po. Dahil first time ko magpunta dito. Allahu Akbar. Yan, si Brother Lubab, no? Sa mga kapatid po natin nakikinig ngayon, mag-text lang po kayo kapag meron po isa sa mga kasamahan ko ang hindi nyo naririnig. Ano po? Kasi ginaayos pa natin yung ating mic. Kung hindi po klaro, mangyaring mag-text po lamang. Okay? Si Brother Lutfullah. Hello. Wala bro. Ilabas mo daw yan. Pakinggan mo. Sige. Hello. Try. Ayan na bro. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Go ahead. Uli-uli ho, samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan natin ang katotohanan. Kung marinig. Tuloy lang bro, tuloy lang. Gusto ko po sanang batiin yung kapatid ko na nasa Holland, si April G. Naunayan, and may kapatid ka sa Holland? Family. Genius family. Ziggers. Ziggers. Akala ko Genius family. Okay. Assalamualaikum po at maraming salamat. Bakit Muslim na sila? Ay, bali dinadawahan. Dinadawahan pa. Okay. Sunod, si Brother Tuba. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wa ulul yafqahu qawli. Parang ulul albab lang, no? Sige. Wahlul 'uqdatam min lisani. Sa lahat po na nakikinig na mga kapatid ko mananampalatayang Muslim, binabati ko kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. At sa lahat po nakikinig ng mga kababayan nating Kristiyano, binabati ko kayo ng magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po ang nanay at saka tatay ko, saka yung kapatid ko. Palaksan lang natin. Makasama niyo ako ng isang oras na talakayin ng katotohanan. Maraming salamat po. Masya Allah. So yan si Brother Tuba. Ang sunod na magsalita ay si Brother Patman. Brother, ayusin mo dahil inaabangan ka ng mga tagahanga mo sa iba't ibang dako ng daigdig. Grabe Sige. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga akin po mga tagapakinig, sa aming tagapakinig, matindi sabihin mong sa akin pong mga tagahanga. Sa akin pong mga tagahanga. Sa aming mga tagahanga. Di, sa'yo lang. Huwag mo na isali kami. Sa mga tagahanga mo. Mga tagahanga. Yun, yan. Sige. Binabati ko po kayo ng magandang hapon. At sa mga kababayan ko din mga Kristiyano, binabati ko rin po kayo ng isang napakagandang hapon. At inaanyahan ko po kayo na makinig sa aming palatuntunan upang inyong malaman kung ano ba yung katotohanan. Sapagkat sinabi ni Jesus, nasaliksikin mo ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Masya Allah. Assalamualaikum. Ayos. Grabe Talagang nag-improve Masya Allah. Good. So ready na kayo dyan, no? Gusto ko lang po sanang dagdagan yung aking panawagan sa mga kababayan po natin na kung saan ay naghanap ng Islamic Center sa Jensan. Yung atin pong Islamic Center sa Jensan ay matatagpuan po sa may Barangay Fatima, no? Sa pinakadulo po, papunta ng airport po yan, yung Ar-Rahma, malapit sa inyo. Ar-Rahma Islamic Information Center, At sa Coronadal City, meron din pong Islamic Center doon, yung Ar-Rahma Islamic Information Center, sa Imperial Street, Coronadal City po yan. At
ang pinaka main branch niya ay matatagpuan doon sa Butuan City, no po, ang Ar-Rahma. Yan po ay matatagpuan sa Gingona Subdivision, doon po sa Butuan City, ang Ar-Rahma Islamic Information Center. Okay? At nagpapabati rin si Butchoy Koy, no? Si Butchoy Koy or si Romel Ibrahim Imperial ng Toronto, Canada. Siya raw po ay palagi nakikinig sa ating palatuntunan, mga brothers, at binabati niya ang kanyang mga magulang na sina Romeo Imperial at Los Imperial ng Manila, na kung saan ay ayon sa kanya ay mga kaanib pa ng Iglesia ni Cristo at nawa ay yayakap din daw sa Islam. At si Amer Tapudok, ano po, na patuloy na nakikinig sa ating paluntunan, siya rin po ay na gustong bumati, ano po, siya ay nandoon naman sa bansang Inglaterra, no, sa England, sa London. Okay? So, handa na kayo? Okay, kung handa na kayo, so umpisahan na natin ang pagtalakay ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. Unang katanungan po mula kay Anthony Stark, no, isang kapatid din po natin na kung saan ay naninirahan ngayon sa bansang Malaysia, si Anthony Stark. Ito ang kanyang katanungan. Ito po ang tanong ko. Pagsabi niyo po na nasa Quran po o nasa Quran ay bawal pumatay o pumugot ng ulo sa tao kung hindi makatarungan ayon sa inyong palantunan. Ito yung nakaraang Saturday, no, na topic natin. Ngayon po, ang tanong ko po ay sa isang mag-asawa, halimbawa, ang asawa niya ay naabutan na may karelasyon at gumawa ng kahindik-hindik. At nakita niya sa dalawang mata na nasa ibabaw pa ang lalaki. Matindi yan, bro. Kitang-kita niya, no? Sakto. Na nakasiping. Wow. Anong gagawin mo? Pwede mo bang patayin? So ang katanungan niya ay ano daw ang gagawin? Pwede daw ba na ito ay papatayin ayon sa kanya? No? Ganito yan, kapatid, ano po, sa Islamikong pamamaraan, ano po, kapag pagbabatayan po natin ang ruling po sa Islam, hindi po natin pwedeng ilagay sa ating kamay yung batas, ano po, yung batas na kung saan ay sabihin na nating may mga tao talaga na kapag may pagkakataon ay ilalagay nila sa kanilang kamay ang batas, ano po. Meron po tayong tinatawag na Islamic Sharia, may korte po tayo na siyang liliti sa mga ganitong bagay. Ngayon po, ang tanong mo ay pwede bang patayin, sapagkat nabanggit ko nga nung nakaraang palatuntunan natin last Saturday na ipinagbabawal ang pagpatay, ipinagbawal ang pamumugot ng ulo, pagpatay, ano po, sa malulahating Quran, maliban na lang kung ito ay ang pag-uusapan ay ang katarungan, no? Illa bil haq, maliban na lang kung ito ay makatarungan. Ang tanong niya ay, paano kung sa ganong situation na nakita niya? Maari niya bang patayin ang sabihin na natin yung kanyang misis at yung ano po, yung lalaki, ano? Yun ang kanyang katanungan, no? Katulad ng sabi ko, ay meron tayong korte na siyang magdesisyon sa bagay na ito, no? Paano po ito isasagawa? Ganito po yan, kapatid. Ayon po sa aking pagsasaliksik, alam mo, kapatid, mahirap patunayan ang mga ganitong bagay. Kapag ang pag-uusapan ay yung adultery, no, yung zina, mahirap yan siya patunayan sa korte. Sapagkat kailangan mo ng 4 na saksi. No? 4 na saksi para magiging matibay o mahatulan ang mga guilty na mga akusado. Ngayon, kapag walang 4 na saksi, siya mismo ang nakakita nito. Kailangan na siya ay idadaan sa tinatawag na
manumpa siya. No? 4 times. Manumpa siya, no, ng 4 na beses, at ang panglima nito ay kung sakaling siya ay nagsisinungaling, ay tatamaan siya ng sumpa, no? Or parusahan siya ng dakilang tagapaglikha. Ngayon, sa panig po ng wife, pwede po siyang mag-counter oath ng 4 na beses din po. At panglima, kapag nagsasabi ng katotohanan yung mister niya, siya ay mapaparusahan. Kapag ito po ay mapapatunayan, sila po ay kapwa isa sa ilalim sa tinatawag na ar-rajam. Itong tinatawag na stoning to death. Yung bang stoning yung kwan bro, babatuhin hanggang sa sila ay mamamatay. Kwan po bro, adagdag lang po sa kasabihan mo bro, yung sa batas po ng Muslim ay pag naggagano ng isang tao, niniraragyan yun siya bro. Rajam ang tawag po doon. Rajam tawag siya. Ginagawa po yun sa, ninilibing po yun bro. Hanggang liig. Yes. Tapos po, kapag ito'y mapapatunayan. Bro, tapos nilalagay po yan sa kanto bro, kung saan po maraming taong dumadaan po bro. At siya po ay binabato po. Yan po ay sa Islamic na pamaraan. Kapag tayo ay nasa Islamic state. So, depende po yan sa pagkakataon, sa lugar, no? Depende po yan kapatid, sapagkat halimbawa dito sa ating lugar, hindi mo pwedeng implement ang rajam dito sapagkat hindi tayo Islamic state. Unless kung andun ka sa lugar na kung saan ay ini-implement yung batas na Islamiko. Kahit sa batas ng Pilipinas, may mga pagkakataon na may mga ganitong instance na yung nasaksihan mismo, nakita mismo ng asawa, yung ginagawa ng asawa niya. At sa tindi ng tinatawag na galit, ay napatay niya ito. Sa batas ng Pilipinas, nasa revised penal code po yan, maaring ang parusa lamang dito sa lalaki ay dischero. Alam mo yung dischero, yung bang ikay i-exile ka. I-exile ka, paalisin ka sa lugar na kung saan doon ka nakatira, i-exile ka. Kapag ka mapatunayan na nakita mo caught in the act talaga, no, at napatay niya, dischero ang penalty niya. No? Well, sa Biblia po, maging sa Biblia, kapag ka ganun ang pagkakataon, pinapatay din po yan eh, kapag ka Biblia ang pag-uusapan eh. Pero sa Quran po, kapag ka hindi sila mag-asawa, shall we say, ang lalaki ay, ang babae at single ay both single sila, hindi sila mag-asawa. Hindi sila nakasal bro. Ang parusa po dyan ay 100 hampas. Ayon po sa sinabi ng Allah sa malulhating Quran sa chapter 24, ang talata ay 2. Pakibasa, Brother Daibeto. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين توزان فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. Okay. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Fatman. Ang zaniya, mga ngalonyang babae, at ang zani, mga ngalonyang lalaki, ay hagupitin. Ang bawat isa sa kanila ng 100 hampas. At huwag hayaan ang awa na makapigil sa inyo. Yan, kita mo, hagupitin sila ng 100 hampas kapag sila ay both is unmarried. Single sila. Kapag mag-asawa, may mga asawa ito, sila ay sa ilalim sa tinatawag na ar-rajam. Yun po ang sinasabi ng Quran. Ano po? So, kapag Biblia naman po ang pag-usapan natin, ito po ay pinapatay mga kapatid. Ano po?
Yan po ay mababasa naman po natin sa Leviticus chapter 20. Ang talata ay 10 Ganito ang sinasabi si Brother Lubab, chapter verse 10. Ang lalaki na mangangalunya sa asawa ng iba, sa makatuwid bagay, yaong mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ay papatayin na walang pagsala ang pangangalunya at ang napakalunya. Yan. Ayon po sa Biblia sa Leviticus 20, ang talata ay 10, sabi niya, ang lalaki na mangalunya sa asawa ng iba, sa makatuwid bagay, yaong mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ay papatayin na walang pagsala ang nangangalunya at ang napakalunya. Yung dalawa po, ayon sa... Papatayin? Yes, papatayin po yan. At maging sa pagdating ni Kristo, hindi niya po binago yung batas na yon, mga kapatid. Sa pagdating ni Kristo, ay in fact, pinaging ganap niya ang ganoong utos, maging sa panahon ni Kristo. Saan po natin mabasa yan? Umpisa natin, yan po ay mabasa sa Juan 8:3 hanggang 7 po. Pakibasa, Brother Tuba. Simulan mo sa 3. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng huli sa pangangalunya at nang mailagay siya sa gitna. 4. At sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan na pangangalunya. 5. Sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang inyong sabi tungkol sa kaniya? 6. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya may maisumbong sila. Datapat yumuko si Jesus at sumulat na kaniyang daliri sa lupa. 7. Datapat nang sila'y nangangal patuloy ng pagtatanong sa kanya ay umanot siya at sa kanila umunot iba yung umanot. Sige, tuloy. Umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo at siyang unang bumato sa kanya. Sa kanya. Ayan, ang liwanag, maging sa panahon ni Kristo, hindi niya pinawalang bisa ang arrajam, itong pagbato hanggang sa mamatay, itong nangangalunya. Sabi niya, at dinala sa kanya ng mga eskreba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalunya. Caught in the act. Kasalukuyan ginagawa na ito, caught in the act. Sa kautosan nga ay pinag-utos sa amin ni Moses na batuhin ang ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Ito ang sabi ni Kristo. At ito'y kanilang sinabi sa kanya, na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Hindi natin alam kung anong sinusulat ni Kristo sa kanyang daliri. Hindi nabanggit. 7, sabi niya, datapwat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya ay umunat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Ayun ang sabi ni Kristo. Kung sinong walang kasalanan, ayun, batuhin niyo yung babae. Sa makatwid, maging sa panahon ni Kristo, meron ding arrajam, caught in the act pa yun. So sa kapatid po nating nagtanong, huwag pong ilagay sa kamay ang batas. Meron po tayong korte na siyang maghatol nito. No? Ang disadvantage po yan kapag ikaw mismo ang magsasagawa ng ikaw mismo ang gagawa nito, babawian ka ng pamilya. Babawian ka niya. Kaya nga meron tayong korte, kung korte ang maghatol, yung pamilya hindi na makakabawi dahil yung gobyerno na mismo ang mga kalaban niya. Pangalawang katanungan niya po ay ganito, sabi po ng ating mga ustads at mga imam, si Adam
at Hawa daw po ang unang mga tao na nilikha ng ating Panginoon. At tayong lahat ay nilikha nila at sila ang ating mga unang ninuno kung mga magulang sa unang panahon. Totoo po ba ito? So ang kanyang katanungan ay totoo daw po ba na si Adam at si Eva, si Hawa, yung mga unang taong nilikha at tayo raw ay galing doon? Yun ang kanyang katanungan. Ito po ang aking kasagutan, chapter 39, verse 6, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'alna minha zawjaha wa anzala lakum an'ami samatniyat azwajin yakhluqum fi butun. Okay. Hindi raw masyadong marinig. Siguro maganda kung laksan niyo ang boses niyo, brothers, no? Hindi masyadong marinig ang mga boses ninyo. May nag-text. Okay. Sige, laksan mo. Kung hindi Kayong lahat, dito mo na tirahin. Sige. Sige. Kayong lahat ay nilikha niya mula sa iisang tao, si Adan. At nilikha niya ang kanyang kabiyak na si Hawa o Eva. At ipinadala niya sa inyo ang 8 pares ng hayop, lalaki at babae, babaeng tupa, kambing, baka at kamelyo. Kanyang nilikha kayo sa sinapupunan ng inyong ina, sa magkakasunod na yugto ng paglikha, sa loob ng 3 kadiliman, alalaong baga, ang tiyan, ang sinapupunan, ang bahay bata. Siya si Allah, ang Panginoon, sa Kanya ang lahat ng paghahari. Yeah. Okay. So, ang liwanag, ang sinabi ng dakilang tagapaglikha sa maluwalhating Quran, sana yun? Sabi niya ay, kayong lahat, ibig sabihin tayo daw po, no? Tayong lahat ay nilikha niya mula sa iisang tao na ang tinutukoy ay si Adam. At nilikha niya ang kanyang kabiyak at ipinadala niya sa inyo ang 8 pares ng hayop. Kanyang nilikha kayo sa sinapupunan ng inyong ina. Yan, kita nyo. Sumula po kay Adam at ni Eva, nilikha ang unang mga tao at mula sa kanila naman ay sumulpot ang maraming tao, kasama na tayo doon. Yun po ang tinutukoy ng talata. At maging sa Biblia ay ganun din, ganun din ang sinasabi. Sa Genesis 3, ang talata ay 20. Ganito ang pagkakasabi, mga tagabasa ko. Genesis 3:20. Iqra. Dito na. At tinawag ni Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Kita mo? Si Eva daw, tinawag na Eva, sapagkat sabi, ayon doon, siya daw ang ina. No? Pasensya na kayo dito sa aming mikropono, sira. Yung ating mic, sira. No? Siya daw ang ina, ng lahat ng nilalang. Sa makatwid, tayo ay galing doon sa kanila. Ang pangatlong katanungan ni Brother Anthony Stark, sabi niya is, ano pong ibig sabihin ng Allah na alam nating siyang Diyos na ating sinasamba? Kapag i-search mo, kapatid, doon sa mga dictionary, halimbawa doon sa Wikipedia, ayon doon, ang salitang Allah ay i-contracted word. Ito'y 2 salita na pinag-isa. Yung salitang al, na ibig sabihin ay sa English ito ay yung definite article na the or the, no? At saka yung ila, na
na ibig sabihin ay God. Pinagdugtong yung al-illa, naging Allah. Ibig sabihin, the God. No? The God. Opo. At saka yan ay proper name. Yan ay proper name ng tunay at nag-iisang Diyos na tagapaglikha ng lahat. Sa bagay, ang tanong niya, ano daw ang ibig sabihin? Yun po ang aking kasagutan, Brother Anthony Starr. Mula po kay Texter 0912-8031-242. Good PM, bro. Ako po ay si Mary Rose Giataw. Tanong lang po kung bakit ang mga Muslim na lalaki nagsisipag-asawa ng 1 hanggang 4. Diyan lang po ako nag-aalinlangan. Diyan siya nag-aalinlangan, sabi niya. Diyan siya nag-aalinlangan. Hindi ko po kasi matanggap na mag-asawa uli ang asawa ko. Pakibati na rin po ang Giataw at Locriana family. Pati yung mister mo, batiin mo na rin. Hindi niya raw matanggap. Ang tanong niya ay, bakit daw ang mga Muslim ay nagsisipag-asawa ng 1 hanggang 4? Ganito po kasi ang sinabi ng Allah, no, mga kapatid. Yan po ay mabasa natin sa chapter 4, verse 3. Dito mo umpisahan, brother. Ako na lang. Dito kasi yan eh. Chapter 4, verse 3. Mahirap hanapin kapag yung binabasa nating talata ay nandun sa loob ng mga dito yan eh. Ito, matabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in kiftum alla ta'dilu fawahid. Ayan. Ibig sabihin ay ganito. Kayo ay magsipag-asawa ng mga kababaihan na inyong mapusuan, sabi dito. Sabi niya, mathna, ibig sabihin 2, o 3, o 4. Ngunit meron pa pong karugtong yan, Sister Mary Rose. Sabi dito is, fa'ing kiftum allata dilu, fawahid, sabi niya. Datapwat kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa kanila, kung gayon ay mag-asawa lamang ng isa. Yun ang sabi po ng Allah. Meron po yung requirement pala, no? Kapag ikay mag-asawa ng higit sa isa, ang requirement nito ay dapat magagawa mo yung equal justice sa iyong mga asawa. So, ibig sabihin, bro, yung patas. Yes, patas na hustisya or pag-support sa kanila. Dapat magawa mo ito. Kapag hindi mo ito magagawa, sabi ng Allah, ay di mag-asawa ka ng isa lang. Ay nakakatakot eh. So ang tanong naman dito, mga kapatid, ay magagawa ba ng isang Muslim na yung pantay na pakikitungo, hustisya para sa kanyang mga asawa? Magagawa niya ba kaya ito? Ito ang sabi ng dakilang tagapaglikha sa chapter 4, ang talata ay 129, Iqra. Dito na lang. Para klaro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau hastum fala tamilu kullal maili fatadsaduha. Sabi po ng dakilang tagapaglikha sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Next. Sabi niya, Iqra. Hindi kailanman kayo makakagawa ng ganap na pagkikitungo ng may pantay na katarungan sa pagitan ng inyong mga asawa. Ayan. Ang liwanag, no? Sinabi ng Allah, walau tastati'u anta dilu bainan nisa'i walau harastum, sabi niya. Hindi kailanman kayo makagagawa ng ganap na pagkikitungo ng may pantay na katarungan sa pagitan ng inyong mga asawang babae.
kahimat ito ang inyong maalab na naisin. Kahimat yun ang gusto mo. Ibig sabihin mga kapatid, mga brother ulul albab, wala palang lalaki na nakakagawa ng pantay na paghitungo sa kanyang mga asawa. Dahil bakit? Ang Allah na mismo ang nagsabi nito, na wala. Kailanman, kahit anong gagawin mo, hindi talaga. Kaya mas mabuti sa isang lalaki, isa lang ang kanyang asawa. Ngayon, sa isang sister na nag-aalinlangan, sapagkat sabi niya, mas gusto niya na isa lang talaga ang asawa ng kanyang asawa at siya lang yun at wala nang iba. Ano po? Abay, lumalabas po na parang kinu-question nyo ang utos ng dakilang tagapaglikha. No? Parang lumalabas po kasi dyan na parang ang kagustuhan ng dakilang tagapaglikha, ang kagustuhan ng Allah ay kinu-question mo ito. Parang disagree, no? Pwede ba yan sa isang mananampalataya na kanyang ko-questionin, no? Yung bagay na kung saan ay napagpasyahan na ng dakilang tagapaglikha, no? Pwede ba sa isang mananampalatayang babae na kanyang meron pa siyang kumbaga choice, pagpipilian doon sa mga bagay na kung saan ay napagpasyahan na, inordain, ipinag-utos ng Allah? Ito po ang sabi ng dakilang tagapaglikha sa chapter 33, ang talata po ay 36 ng maluwalhating Quran. Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum. Hindi mararapat sa isang mananampalatayang lalaki. Hindi marapat. Isa lang, isang R lang. Hindi marapat sa isang mananampalatayang lalaki o isang mananampalatayang babae na kung ang isang bagay na hindi bagay na napagpasyahan kung ang isang bagay ay napagpasyahan na ni Allah at kanyang sugo na magkaroon pa sila pagkaraan nito na anumang pamimilian tungkol sa kanilang pagpasya. Ayan, ang liwanag sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran. Hindi raw nararapat para sa iyo, Sister Mary Rose Giataw, bilang isang mananampalatayang Muslim, hindi raw marapat, no, sa isang mananampalatayang lalaki o isang mananampalatayang babae na kung ang isang bagay ay napagpasyahan na ni Allah at ng kanyang sugo. Ang alam mismo nagpasyahan yan eh. Nagpasyahan na. Hindi marapat na magkaroon pa sila ng anumang pamimilian tungkol sa kanilang pasya. At sino man ang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo, katotohanan siya ay napaligaw sa maliwanag na kamalian. Huwag po sana tayong mapabilang doon sapagkat ang sabi ng Allah, kapag susuwayin mo ito, tiyak, ikaw ay kabilang doon sa mga taong naligaw, sabi niya. So yun ang sabi ng Allah eh. Mabuti na yun mag-asawa ang mister mo kaysa mga lunya. Katulad sa paniniwala ng mga Kristiyano na isa nga lang ang asawa niya, pero ang daming kabit niya. Di ba mas maigi na yung at least alam mo na yung asawa mo ay nag-asawa. Kaysa naman, hindi mo alam na siya pala ay nangangalon niya. After all, kahit nabasahin mo yung 10 Commandments ng Biblia, wala namang sinabi doon na bawal ang mag-asawa ng higit sa isa eh. Tingnan mo Eto, basahin natin ang 10 Commandments kung meron bang sinabi doon na bawal ang mag-asawa ng higit sa isa. Ako na lang siguro para mas mabilis. Ganito, Exodus 20. Tingnan nyo, pansin nyo maigi kung meron bang pagbabawal dito sa pag-asawa ng higit sa isa. 20, sabi ng Diyos sa kapitulo 20 hanggang 1 mula 1 hanggang 17 tayo. Sabi dito,
At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba ng lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng napupuot sa akin. 6. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 9. 6 na araw na nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. 10. Ngunit ang 7 araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang anak na lalaki, babae, na iyong aliping lalaki o babae, ni ang inyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat na nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw. Ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. 13. Huwag kang papatay. 14. Huwag kang mangangalunya. Yung pangangalunya pala ang bawal. 15. Huwag kang magnakaw. 16. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. 17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. Wala pong sinabi doon sa 10 Commandments na bawal ang mag-asawa na higit sa isa. In fact, ganito ang sabi ng Biblia, pwede ang mag-asawa na higit sa isa. Exodus 21, ang talata ay Jes. Ikra. Kung siya ay mag-asawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit, at ang kanyang kapangyarihan, pagkaasawa ay hindi niya babawasan. Kita mo? Liwanag po sa Biblia, ang sabi sa Biblia, kapag ka ang iyong Mrs. Mary Rose Giataw ay mag-asawa daw ng iba, ang iyong pagkain, ang pananamit mo, at ang kapangyarihang pag-asawa ay hindi babawasan. Meaning, meron pa rin palang pag-utos na pantay na hustisya. No? Kapag mag-asawa ang mister mo. Nasa Biblia po. In fact, ang mga propeta po sa Biblia, marami po silang mga asawa. Kung nakaka-impyerno po ang pag-asawa ng higit sa isa, abay pinakaunang mapunta sa impyerno ang mga propeta. Dahil bakit? Tingnan mo si Abraham, meron siyang Sarah, meron siyang Hajar. Di ba? Meron pa yung isa sa Biblia, si Keturah. Ngayon, si Solomon, meron siyang 700 wives. And then 300 nakabit. Yan ay sa unang hari 11:3 yan, mababasa. Si David, sa unang Samuel 27:3, may marami din po siyang asawa. So, sa Biblia po, yes, ang pag-asawa ng higit sa isa, ang mga propeta mismo ang unang nag-practice pala nito, nagsasagawa. Kaya hindi po bawal yun. Ang bawal po, yung ikay mangabit. Ikay mangangalunya. So kapag gagawin ito ng mister mo, ay di ipakorte mo siya. No? Pero kung siya'y mag-asawa, abay sinusunod niya lang ang utos ng dakilang tagapaglikha. At wala po yan sa atin bilang mga mananampalataya na questionin ang isang bagay na pinagpasyahanan ng Allah. Or else, maliligaw ka kapatid. No? Huwag po. Huwag pong mag-alinlangan, huwag pong questionin yung isang bagay na pinagpasyahanan ng dakilang tagapaglikha para hindi po tayo maliligaw.
Mula po kay Texter 093554-20220. Good PM Brad, good PM din. May tanong lang ako, pag namatay po ba ang isang tao, maliban sa ihatid sa huling hantungan, may cremation ba sa Islam? Ang kanyang katanungan ay meron bang kinikremate? No? Alam niyo yung cremation? Yung bang pagkatapos na ikay mamamatay, ikay susunugin. No? Oh, susunugin. Yun ang tanong niya, meron ba sa Islam ganyan? Sad to say, wala pong ganyan sa Islam. Ano po? Kapag gusto mong tunay na ma-experience yung tinatawag na RIP, yung rest and peace talaga, abay dito ka sa Islam sapagkat pagkatapos na ikay mamamatay o mamatay, hindi ka susunugin. Unlike sa ibang relihiyon, patay na nga, abay susunugin pa. Paano ka ngayon mga kapatid magkakaroon ng tinatawag na tunay na kapayapaan yan sa iyong libingan kung patay ka na nga ay susunugin ka pa? Abay, doble-dobling pasakit ang inabot niya kapatid, ano po? Dahil patay na nga, susunugin pa. Yung iba, patay na nga, hihiwain pa. No? Kung ano-anong mga ginagawa doon sa Islam, wala pong embalming, walang cremation, ano po? Sa Islam, simple lang po, kapag ang isang tao ay mamamatay, siya'y paliguan, pabanguhan, at siya'y ilibing. Ganun lang. Balutan ng tela na puti, na napakamura nito, mumurahin, no? Kaya ang isang Muslim po kapag siya namamatay, whether siya ay mayaman o mahirap, pare-pareho po ang telang ginagamit. No po? Puti lahat, no? Pantay-pantay. Lahat babalik sa lupa. Kahit siya'y millionaire, kahit siya'y mayaman, ano po? Kaya kapag ang isang mahirap na Muslim ay namamatay, abay hindi po siya kailangang gagastos ng libo-libo para makapagpalibing ng kanyang patay. Madali lamang po, no? Nung ako'y Kristiyano pa mga kapatid, kapag ikay mamamatayan, problema yan. Lalo na kapag ikay mahirap lang. Wala kang maipalibing. Una, pambayad sa pag-imbal. Libo-libo yan. Pagbili ng kabaong. Naku, pinakamura siguro ngayon, mga 10 to 15,000. Abay, kung wala kang 10,000, di ka makabili ng kabaong. Tapos, lalamayan mo pa yun. Problema pa rin yun. Tingnan mo, ilang araw mo siyang lalamayan. No? Pasugalan mo siya kung ano-ano mga bagay na ginagawa doon. Ito ay isang pasakit hindi lamang sa patay kundi maging doon sa namatayan, pasakit din ito sa kanya. Sa Islam po napaka-practical, no? Napaka-practical. Dahil patay na, ilibing. Ganun kasimple, walang cremation, walang embalming. Kung meron kang mga 500 pesos, pwede mo nang ilibing yung patay mo. Pero sa Kristiyano, kung wala kang libo-libo, hindi mo maipalibing ito. Paano kung isang kahig, isang tuka ka lang? Mamamatay ka ngayon na hindi na ilibing. Patay ka ngayon. Patay na nga, patay ka ngayon. Ngayon po, sa Biblia, meron tinatawag na cremation. Pero ito po ay hindi para sa mga patay. Ang Biblia, may sinasabi ring cremation pag sunog. Pero ang sinusunog dito, hindi yung mga patay. Alamin natin kung sino ang sinusunog dito. Hindi pala mga patay ito eh. Ito yung mga taong nag-asawa ng inasawa niya yung nanay at anak. Leviticus 20, ang talata ay 14. Ikra. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy, kapwa siya at sila, upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Sa Biblia pala, meron ding cremation. May susunugin din, pero hindi patay. Yung mga buhay ang susunugin. Sino ito? Sabi dito, at kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina, ay kasamaan. Susunugin sa apoy, kapwa siya at sila, upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Ang cremation pala sa Biblia, parusa ito doon sa mga nag-asawa, inasawa yung anak at yung nanay. Susunugin, yun ang penalty sa Biblia. Hindi para sa patay pala. No? Yun po ang aking kasagutan sa nagtanong. Gusto ko pong talakayin sa hapong ito ang isang pangyayari doon sa Palestine, na kung saan ay
marami po sa ating mga kababayang mga Muslim, lalong-lalo na po sa mga inosenteng mga kabataan, mga sanggol, ang naging biktima ng pagpatay, sabihin na nating genocide na ginagawa ngayon ng mga Israeli, doon po sa Gaza. At gusto ko pong hingin din o aapila sa aking mga kababayan o sa aking mga kapatid na mga Muslim na ipagdasal po natin ang ating mga kababayang mga mahal na mga kapatid na mga Muslim na kung saan ay naging biktima ng manslaughter na ito na ginagawa ng mga Hudiyo, na mga Israelita, mga Israeli, diyan po sa Palestine, sa Gaza. May ilang araw na ba? 4 na araw ba o 5 araw na patuloy pa rin ang airstrike at bombing ng Israel sa mga Muslim. At ang masakit nito, ang pinupuntirya na ay yung mga sibilyan. Hindi na po ito yung mga kalaban mismo ng mga... Naintindihan natin na merong away sa pagitan ng Israel at ng mga Palestinian na yung Hamas, Ngunit hindi naman po tama na ipupuntiryahin mo yaong mga sibilyan, lalong-lalo na yung mga inosente mga tao. Yun po ang hindi maganda doon. Well, sa bagay nga po, hindi na rin po katakataka maging sa aking sarili, Hindi po ako nagtataka kung bakit ginagawa ng mga Hudiyo, kung bakit ginagawa ng mga Israeli na papatayin itong mga inosenteng mga Palestinian Arab. Para sa akin, hindi po ito katakataka sapagkat talaga namang ang mga Israeli ay mga mamamatay tao. Ito po, direktang sasabihin ko po na talagang itong mga taong ito ay mga mamamatay tao. Mamamatay tao. In fact, kung mismo yung mga propetang dumating sa kanila ay papatayin nila, yung mismong mga propetang ipinadala ng dakilang tagapaglikha sa kanilang bayan para ituwid sila sa kanilang pagkakamali, pinapatay nga nila ito. How much more pa kaya yung mga tao na hindi propeta? Sinabi po ng Allah sa chapter 2, ang talata po ay 61, ganito ang sabi niya. Sabi niya, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Sabi niya. Ang pinapatungkulan po dito ay ang mga Hudyo. Sabi ng Allah, ito'y sa dahilang sila ay nagtatakwil sa aya ng Allah at pumapatay sa kanyang mga tagapagbalita o propeta ng walang katwiran. Kaya nga po hindi nakapagtataka na itong mga Hudyong ito sa Israel ay pati yung mga inosenteng tao ay papatay nila. Pati yung mga bata, mga sanggol ay papatay nila. Hindi na po nakapagtataka. Dahil bakit? Kahit nga yung mga propeta ng Diyos na ipinadala sa kanilang bayan upang ituwid sila, ay papatayin nila, how much more pa kaya yung hindi mga propeta? Kaya madali sa kanila yun. No? Kahit hindi kanila kalaban. No? Maaari kanyang patayin. Propeta nga nila, pinapatay nila . Sa Quran yun, sinabi ng Allah. O baka sabihin nyo, dahil sa Quran lamang ito, at hindi ito sinabi ng Biblia. Maging sa Biblia po, pinapatunayan na mamamatay tao ang mga Hudyo . Ano po ang talata? Lucas 13, ang talata po ay 34, ganito ang pagkakasabi sa Biblia. O Jerusalem! O Jerusalem! Yan, sa Israel po yan. Na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa kanya. Kita niyo? Maging ang Biblia nagbibigay patutuo na talagang
Ito sila yung mga mamamatay tao mga kapatid. Mga makasalanang tao itong mga Israelita. Mga mamamatay tao, makasalanang tao. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Hindi po ako ang nagsabi niyan. Biblia po ang nagsabi niyan. Biblia po ang nagpapatunay na itong mga Hudyong ito, mga mamamatay tao yan. Itong mga Israelita, mamamatay tao yan. Kaya nga sa kanila, para sa kanila, no, patuloy nilang ginagawa ang pambobomba sa Palestine, kahit na inosenteng tao, kahit na bata, sibilyan, papatay nila dahil nga nakasanayan nila ang pagpatay. Mamamatay tao talaga. Biblia mismo nagsabi. Ito po, sa Isaias, Kapitulo 1, simulan ko po sa 2 hanggang sa 4, ganito ang pagkakasabi ng kanilang Biblia tungkol sa mga mamamatay taong ito, sa mga makasalanang Israelita. Sabi dito, dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. 3, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon, at ng asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. 4, bansang salarin. Yung Israel daw po ayon sa Biblia. Bansang kriminal. Bansang makasalanan. Bansang salarin. Bayang nagpapasan ng kasamaan. Ang Israel daw, sabi sa Biblia. Bayang nagpapasanan ng kasamaan. Lahi ng mga manggagawa ng kasamaan. Mga anak na nagsisigawan ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon. Hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nangagpalayo na nagsiurong. Kaya hindi po katakataka kung bakit itong bayang Israel ay patuloy, walang habas ang pambobomba, pagpatay nila sa mga inosenteng mga tao. Dahil bakit? Maging ang Biblia nila ay nagbigay patotoo na talagang ang mga taong ito ay mamamatay tao, mga makasalanan, masasamang tao. Kaya hindi po katakataka na kahit ang mga inosenteng mga tao, mga kabataan, maging ang mga sanggol ay papatay nila dahil mga mamamatay tao ang mga Hudyong ito, ang bayan ng Israel. Ang Biblia mismo ang nagsabi. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po yan galing sa akin. Masakit po ang katotohanan. Ngunit yan po ang katotohanan. Alam natin ang kasaysayan kung paanong dumating ang mga Hudyo sa lugar na yan. Alam natin kung paano nila inagaw ang lupa na hindi sa kanila. Sa tulong ng dalawang superpower na ito, bigla na lamang sumulpot sa Palestine at inagaw ang lupa na hindi sa kanila. Pagkatapos, papatayin ang mga taong nakatira doon. Maging bata ka man, maging inosente ka man, kalaban ka man o hindi kalaban, papatayin ka nila. Bakit? Dahil nga yan ang nakasanayan nila. Nasa Biblia nila yan. Nasa kasaysayan nila yan. Nasa tala ng kanilang kasaysayan ang kanilang pagiging mamamatay tao. Yun. Ganon ang mga Hudyo. Kaya hindi po katakataka na aalisin sa kanila ang kaligtasan. Maging si Kristo nagsabi noon, walang kaligtasan ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang puso, dahil sa kanilang kasamaan. Ito po, aalisin sa kanila ang kaharian. Aalisin sa kanila ang kaligtasan. Walang kaligtasan eh.
Biblia mismo ang nagsabi. Saan natin mabasa yan? Mateo 21, ang talata ay 43. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Matigas kasi ang ulo ng mga tao ito eh. Matigas ang puso ng mga Hudyong ito. Kaya kung kahit anong gagawin mong pakiusap sa kanila, gagawin nila ang mga bagay na gusto nila dahil ang mga taong ito ay matitigas ang puso, ang mga Israelita, ang mga Hudyo. Ano pong patunay? Ito, Marcos 10:5, ganito ang sinasabi. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, si Jesus pa nagsabi sa kanila. Ano ang sabi ni Jesus? Dahil sa katigasan ng inyong mga puso, ay inilagdan niya ang utos na ito. Matitigas ang puso nito. Kahit anong gagawin mong pakiusap sa mga tao ito, itigil na ang pambobomba, patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawang pambobomba. Patuloy nilang pinapatay yung mga inosente mga tao, kahit hindi nila kalaban, mga bata, sanggol, pinagpapatay nila dahil sila ay talaga namang walang puso. Matigas ang puso. In case the world did not know of this, I will read this. Sa English, babasahin ko po. Hindi na po nakapagtataka. Dahil talaga namang mga mamamatay tao, mga makasalanan ang mga Israelita. Ganito po ang pagkakasabi sa English nung talatang binasa ko po. Sa Isaiah 2, simulan ko po sa, Isaiah 1, simulan ko po sa 2 hanggang sa 4, ganito po ang pagkakasabi. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. 3. The ox knows its owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know, my people do not consider. 4. Alas, O sinful nation, Biblia nagsabi, sinful nation, makasalanang bansa ang Israel, sabi niya. People laden with iniquity, brood of evildoers, children who are corrupters. They have forsaken the Lord. They have provoked to anger the Holy One of Israel. They have turned away backward. Mga backward people talaga ito, mga Hudyo. Ito mga Israel, mga Israelita. Backward people. That is why, hindi po katakataka na patuloy silang gagawa ng mga bagay na maging sa kanilang aklat ay bawal gawin. Dahil nga sa kanilang pagiging mga makasalanan. No? Kaya kahit anong gagawin nating pakiusap sa kanila, panawagan sa kanila na itigil ang kanilang pagpatay sa mga inosenteng mga tao, no? Hindi pa rin. Patuloy pa rin ginagawa. Nagpapalakpakan pa rin sila. Yung kanilang mga constituents, kapag lilipad yung mga rockets, mga missiles papunta sa Gaza, tinitingnan ng mga constituents na para bagang nanonood lang ng fireworks display, at kapag ito'y tatama sa lupa, sa sabog, nagpapalakpakan pa sila. Na para bagang tuwang-tuwa sila na pinapatay ng kanilang mga kasundaluhan yung mga tao. Ngayon, granting po na magkaaway sila. No? Doon kayo mag-away sa lugar na kung saan walang madadamay ng mga inosenteng tao. Pumunta kayo, doon kayo sa isang lugar na kung saan hindi madadamay ang mga inosenteng tao. Ang lapad-lapad ng disyerto dyan sa Arabian Peninsula bakit doon pa kayo magpapalipad ng rocket ninyo doon sa mga sa lugar na mga maraming sibilyan?
O kayo naman sa Hamas, hindi pumunta kayo doon sa disyerto para doon kayo puntirahin ng mga kalaban ninyo and vice versa. O di po ba? Nakakaalsa ng point itong mga nangyayari sa panahon natin ngayon eh. Ano po? Hindi naman po dahil kinakampihan natin dahil mga Muslim ang Palestine, ang kinakampihan po natin dito yung mga inosenteng nadadamay po. No? Granting kung mangyari din po yan sa mga inosenteng mga Israelita, halimbawa, ay hindi po maganda yun. No? Kung sino po yung kalaban ninyo, doon po kayo bumanat at huwag po doon sa mga inosenteng mga tao. Palusot na lang po yung sinasabing doon daw nagtatago yung mga kalaban sa mga sibilyan. Kaya pala tinitira ninyo ang mga sibilyan dahil doon nagtatago ang mga kalaban. Hindi po tama na rason yun. Na kaya mo titirahin yung community, di bali nang madamay ang mga sibilyan dahil doon nagtatago ang kalaban mo. Hindi po tama yun. Hindi po tama na rason na titirahin mo ang isang community, no, dahil doon nagtatago ang mga kalaban mo. Madadamay doon pati mga inosente mga kabataan. Sa bagay, hindi nga po talaga nakapagtataka dahil simulat sa Paul, ang mga taong ito ay mga mamamatay tao. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang Biblia po ang nagsabi niyan. Kaya po aming ni-request yung ating mga kapatid na mga Muslim na idalangin po, save the Muslims in Palestine. Iyan po ang ating dasal sa dakilang tagapaglikha. Maraming salamat po, no? Mga kapatid, magpaalam kayo mga kapatid. Gusto namin po namin magpasalamat sa lahat po ng nakinig sa hapong ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo sa loob ng isang oras na sa inyong pagkikinig. Hanggang susunod, maraming salamat. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa talakayan ang katotohanan. Salamat po. Maraming salamat po sa walang humpay na pagsuporta ninyo at pakikinig sa programa natin ito. At sana'y imbitahan po natin yung mga kapamilya po natin, kabarkada, mga kaibigan, na makinig po o manood sa YouTube ng programa natin ito dahil malay nyo kayo ang magiging daan upang makilala nila, tayo ang magiging daan upang makilala nila ang relihiyon na ibinigay sa atin ng dakilang tagapaglikha. Maraming salamat po. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamat po sa lahat po nakikinig at patuloy lang kayo makinig sa next na Saturday. At sa lahat po ng mga Christian na sana mag-aral po kayo sa reliyon namin, ang Islam, at sa lahat po ng mga Muslim, patuloy lang natin pagdasal na maligtas po lahat ang tao po sa Palestine. Bismillahirrahmanirrahim. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at sa muli pong Sabado, kita-kits uli at kinig. Maraming salamat. At katulad po ng aking paulit-ulit na sinasabi sa aming palatuntunan, ako po ay humihingi ng kapatawaran kung sakaling may mga bagay po na aking nasabi at ito po ay naging masakit sa inyong pandinig. Ano po? Ang akin po lamang ay ang maipaabot sa inyo kung ano po ang nakasulat. Hindi po yun galing sa akin. Yun po ay binabasa ko po lamang. Maraming salamat po at hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na programa. Anuman po ang kanilang natalakay ay walang naging kaugnayan ang himpilang ito.